Happy Mother's Day sa mga nanay, mga lola, mga tita, mga kapatid na nanay na at sa mga kahit hindi talaga nanay pero nagpapakananay. Ayan, Happy Mother's Day. Isa na naman tipid ulam tips para sa atin mga nanay. Magluto ako ng kangkong and tufo. Ayan. Wow. Eto mga kalola, kahit wag nyong ismul-ismulin dahil kahit tofu at saka kangkong lang yan, masustansya yan mga kalola. Sa mga nagtatanong bakit ako mahilig sa mga ganitong gulay, ay dahil paborito ko ito bukod sa masustansya mga kalola, paborito ko talaga ang kangkong with tofu. So, ayan. Prituhin lang natin yung ating tofu. Pa golden brown ko lang yan mga kalola. And then, saka tayo maggisa. Gumamit pala ako dito mga kalola ng 3 tokwa. Ayan siya. Sa halagang 15 pesos. Tapos, yung ating kangkong ay 3 tali din halagang 45 pesos. So, magkano na lang yan mga kalola? Wala pang 100. Meron na tayong masarap na ulam. Ayan, dahil golden brown na itong ating tokwa mga kalola, igisa na natin itong ating bawang at sibuyas. Igilid-gilid lang muna natin. Hindi na rin ako nagdagdag ng mantika kasi okay na rin yan siya mga kalola. Ayan, nilagay ko na itong ating 3 butil ng bawang. Gisa-gisa lang muna natin yan. Tapos isunod na natin itong ating sibuyas. Medium size lang na sibuyas yung aking ginamit mga kalola. Ayan, mekos-mekos lang natin yan. Gisa-gisa lang yan. Hanggang sa mag-translucent lang yung kulay ng ating sibuyas. At ayan, naaamoy ko na nga ang bangon niya mga kalola. Then ihalo na natin itong ating tokwa. Ayan, at hiniwalay ko nga yung stock niya sa dahon mga kalola. Kaya una ko munang ihahalo itong stock ng Chinese kangkong nga pala itong aking nabili. Favorite ko kasi yan mga kalola, kaya kung nakikita nyo, lagi akong nagluluto ng aking paboritong ulam. Ayan, mekos-mekos lang yan at saka natin takpan. Para medyo lumambot lang yung ating stock bago natin ilagay ang dahon. Ayan, tignan natin kung okay na yung ating stock mga kalola. Ayan, medyo nagbago na yung kanyang kulay. Mas matagal kasing maluto yung stock kaya hiniwalay ko na yan. Inuna ko na yan siya mga kalola. And then maglalagay na tayo ng ating pampalasa. Ayan, paminta powder mga kalola. Naglagay ako para ng kanyang lasa. At para sumarap, naglagay ako ng beef cubes. Beef cubes yung aking nilagay kasi walang available na pork sa aking tindahan o sa aking kusina. And then maglalagay din tayo ng konting toyo. Toyo lang din ang meron kaya toyo na lang din ang ating ilalagay. Wala akong available ngayon na oyster. Konti lang muna para mamaya. Saka tayo magdagdag pagka kulang pa yung kanyang panlasa. Tapos konting tak-tak-tak. Tak-tak-tak para sumarap. Tapos mekos-mekos ulit natin mga kalola bago natin ilagay ang dahon. Ayan. Bango-bango naman. Kumakain din ba kayo ng ganito mga kalola? Sa mga medyo nagkakaedad na yan, maganda yung mga ganitong gulay-gulay tayo. Kung gusto natin maging mahabang ating buhay. At magdagdag din pala ako mga kalola ng konting vinegar. So, ayan. Tapos takpan lang muna natin ulit bago natin ilagay yung dahon.
Ayan, at medyo okay na yung ating, mga kalola, stock ng kangkong. Ilagay na natin itong kanyang dahon. I-add lang natin mga kalola, ayan. Kung nagtatanong kayo bakit wala siyang tubig, kasi magkakatas lang siya yan mga kalola. Magkakatas yung mga niyan, sariling katas na lang niya yung magluluto. Ayan, at takpan lang muna natin para medyo lumambot siya bago natin haluin. Ayan, tignan na natin kung okay na siya mga kalola. Ayan, no? Talagang naaamoy ko na yung bango. Imekos lang natin yan. Bago natin tikman kung okay na yung kanyang lasa. O, diba? Ayan, luto na ang ating ginisang kangkong with tokwa. O, diba? Healthy mga kalola. Ayan, hanggang sa muli. Happy eating, happy cooking, and see you again on my next cooking vlog. Love you all. Follow for more. Bye-bye.